5 oras ang lumipas bago dumating sa ospital na pinagdala nila kay Roy ang mag-asawang Florendo. Binigyan ng nurse ng sedative si Roy kaya tulog na tulog ito. 2 linggo na namin siyang hindi nakikita. Nag-aalala na nga kami sa kalagayan ni Roy. Mabuti na lang at nakita mo siya Jana. Wika ni Mrs. Florendo. 50 anyos na ito. May kataban at maliit lang na babae. Elegante ito kung manamit ngunit hindi naman sa paraang tila ay pinangangalandakan ito ang mga alahas nito. Parang natural lang dito ang magsuot ng singsing na may 4-carat diamond sa hospital. Hindi siya nagpakita kay Jana. Hinanap siya ng anak niyo para kidnapin. Sarkatikong wika ni Sil na nakaupo sa isang visitor's chair sa sulok ng hospital suite. Tinapunan niya ito ng masamang tingin. Bumuntong hininga si Mr. Florendo. Tulad ni Mrs. Florendo, nasa 50s na rin ito. Moreno ito at hindi rin kataasan. Matagal ko nang nahinuha na hinahanap ka ni Roy. Ipinasya ko nang isuko siya sa mga pulis bago ka pa niya magawa ng masama pero ayaw pumayag ni Lillian. Anito sa tonong tila ayaw nang konsintihin ng anak. Anak mo rin si Roy, wika ni Mrs. Florendo. Parang maiiyak na. Imbis na tulungan mo ang anak mo, gusto mo pasirang lalong maghirap. Anong klase kang ama? Hindi naman po kriminal si Roy, Mr. Florendo, wika niya. Kaya nga muntik na niya akong mapatay and God only knows kung anong pinaplano niyang gawin sa'yo kung nagtagumpay siya na makidnap ka. Sabad uli ni Sil, nanlalalim ang mga mata nito at halatang pagod na ito dahil kaunting oras lang itinulong nito ng nagdaang gabi. Pero sapat ba yung dahilan para palalain pa nito ang sitwasyon? Pagod na rin naman siya at ang tanging gusto niya ng mga sandaling iyon ay makalis na ng lugar na iyon upang bumalik sa Everwood. Gusto na rin niyang makapagpahinga. Nilapitan niya ito at binulungan. Ipaubaya mo na lang ito sa akin pwede. Wala kang kinalaman dito kaya manahimik ka na lang dyan. Sinasabi mo bang hindi ako involved dito? When I almost lost you. Napatitig siya rito. Ano ang kahulugan ng sinabi nitong iyon? Jana, tawag sa kanya ni Mrs. Florendo. Lumapit siya. Tita, you're not going to press charges, are you? Naiintindihan mo naman ang kalagayan ni Roy. He's in love with you, and I'm sure he didn't mean you any harm. Alam kong hindi ka balak ipahamak ni Roy dahil mahal ka niya. Alam niya kung ano ang nararamdaman ni Roy sa kanya at hindi yun pagmamahal. Tulad din ng sinasabi ni Sil. Diyos lang ang nakakaalam kung anong posibleng kahinatnan ng buhay niya kung sakaling hindi sila nito nailigtas sa mga kamay ng isang baliw. Ngunit ayaw naman niyang maging padalos-dalos sa desisyon. Kaya lalong lumalala ang anak mo ay dahil sa palagi mo kinukonsinti ang mga kalokohan. Wika ni Mr. Florendo sa asawa. Tita, may pinagsamahan din naman po kami ni Roy. Kaya lang sana naman ay gumawa kayo ng paraan para matiyak ninyong hindi na niya ako guguluhin. Ang pinakamabuting magagawa niyo bilang ina sa anak niyo at para na rin sa kabutihan ng lahat ay dalhin niyo siya sa mental institution. Baka sakaling gumaling pa siya roon. Sayang naman po si Roy. Talented, matalino at may itsura siya. Kung gagaling siya, baka magkaroon pa siya ng normal na buhay sa hinaharap. Matalino, talented at may itsura. Bubulong-bulong na wika ni Sil habang naglalakad sila sa pasilyo ng ospital. Anong problema mo? Asik dito ni Jana. Dahil siguro kinulang sa oxygen ang utak niya dahil sa puyat, kaya maiksi ang pasensya niya. Ikaw ang problema ko. Muntik na akong mamatay, muntik ka nang magahasa. Ipinagdanggol mo pa rin ang baliw na iyon. Hindi naman tayo napahamak, di ba? Maayos naman ang lahat. Buhay tayo pareho. Ano pang inirereklamo mo riyan? Huminto ito sa paglalakad at hinarap siya. Katwiran mo baluktot. Nakakainis ka kasi. Nakita mo nang gusto ko nang mag-collapse, may gana ka pang mang-away. Kung hindi bukal sa loob mo na iniligtas mo ko, hindi mo lang sana ako tinulungan. Sigaw na niya rito. Nakamang sasagot pa ito, ngunit maya-maya ay lumambot ang expression sa mukha nito. Sorry, gusto mo na bang matulog? Kung gusto mo maghanap tayo ng hotel deto para makapagpahinga ka na. Hinawi ng mga daliri nito ang ilang hibla ng buhok niya na dumikit sa kanyang noo. Na-touch siya sa gesture nito. Pero pinagalitan din niya ang kanyang sarili dahil doon. Ano ka ba, Jana? Pagkatapos ng mga nangyari, may gana ka pang kiligin. Huwag na, tanggi niya. Babalik na lang ako sa Everwood. Nagpatuloy na siya sa paglalakad. Sinundan siya nito. Bakit babalik ka pa sa Everwood? Tanong nito nang nasa labi na sila. Ng ospital. Wala ka ng dahilan para manatili ron, di ba? Siguro naman susundin ni Mrs. Florendo ang advice mo na dalhin sa mental hospital si Roy. Hindi ka na niya guguluhin. Tingnan mo tong lalaking to. Kanina lang ang sweet-sweet at may pahawi-hawi pa sa buko. Ngayon naman parang ayaw na akong makasama sa Everwood. May iba pa kasing dahilan, ani.
Gusto pa rin niyang makaiwas kay Gabby Hernandez. Kung hindi siya nito matatagpuan, baka ihinto na nito ang pagpupursiging mapapayag siyang maging modelo nito. Kung alam niya nang walang kasalanan si Juancho Hernandez sa pag-iwan sa kanya ng mga niya, ayaw pa rin niyang sumunod sa mga yapak ng ina. Pagaman nagtamo ito ng kasikatan, alam naman niyang hindi ito naging masaya. Kung papayag siya sa alok ni Gabby na maging sunod na Nature's Magic Girl, para na rin niyang binuhay ang pagkatao ng ina sa kanyang sarili. She still wanted to be herself. Simple lang ang mga pangarap niya at hindi kasama roon ang maging modelo. Ano? Tanong ni Sil, mukhang interesado sa sagot niya. It's personal. Hindi ko maaaring sabihin sa iyo. Kitang-kita niya ang pagkadisma niya sa anyo nito. She wanted so much to tell him everything about her, but the truth prevented her from doing so. Wala silang relasyon para sabihin ni Rito ang mga bagay tungkol sa sarili niya. Kung iyan ang gusto mo. Anito nang nasa labas na sila ng ospital, ay pinara nito ang nagdaang taxi. Noodles, canned foods, dried meats at kung ano pang pagkaing naiistak ang pinamili ni Jana, kasama ang ilang basic supplies na kakailanganin niya. Hapos 4 na linggo na simula nang dumating siya sa Pangasinan. Magdadalawang linggo na rin nang dumating si Sil sa Everwood. You must admit, parang mas matagal mo na siyang kilala. Wika niya habang sinisipat ang isang pakete ng Milo. May budget ba siya para doon o instant coffee na lang bibilhin niya? Hindi siya makapagpasya kaya binalik na lang niya yung sis kaparate. Kung tulad ni silang mapapangasawa mo, hindi ka na uli problema tungkol sa pagbabudget. Kausap uli niya ang sarili kapag kuwan ay bumuntong hininga. Alam niyang maraming babae ang naghahabol sa tulad ni Sil dahil mayaman iyo. Iyon din ang pumipigil sa kanya na aminin attracted si Rito. Maraming naghahabol dito kaya ibig sabihin lang ay maraming sagabal at sakit ng ulo kung sakaling magkatuluyan man sila. As if fafatulang ka niya dyan, wika ng isip niya. Kapag ikaw na lang ang huling babae sa mundo, saad naman ang kabila. O baka nga malabo pa rin dahil napatunayan naman niya sa Everwood na hindi siya pinagnanasahan ito kahit silang dalawa lang ang tao sa resort. No effect ang beauty niya rito. Kung sa bagay ang tulad nito ay malamang na-expose sa maraming elegante at sopistikadang mga babae. Paano ito pagnanasahan ng tulad niyang lumang t-shirt at maong shirt ang palaging suot-suot maging sa pag-grocery? But she must admit, if a man could build a multi-million company from the scratch, he sure was something. And he must give credit where it was due. Unfair na sabihing maraming naghahabol dito dahil sa pera nito. Halata naman na pinagpala rin ito sa pagdating sa physical na aspeto. Matalino, talented, mabait, masarap kausap, may sense of humor. The list could go on and on. Kaya nga huwag ka nang magpantasya dyan. Hindi ka niya mapapansin. As in, sa wake up to reality. Marahang ipinukpok niya ang lata ng condense sa kanyang ulo. Okay lang ba kayo, ma'am? Tanong ng lalaking tauhan ng maliit na groserya. Parang duda ito sa mental state niya. May naalala lang ako. Kailangan ko pa nga pala ng kondensada kasi gagawa ako ng macaroni. Makakalimutin kasi ako. Nakawika. Pinakita niya rito ang lata ng gatas. Nasa kabilang aisle po yung pasta. Ng boy. Okay, thanks. Itinulak niya ang cart. Lihim na pinagtawanan niya ang kanyang sarili. Napagkamalan pa yata siyang baliw dahil sa kaiisip niya kay Sil. Naandala niyang sinabi nito nakakabaliw talaga ang pag-ibig. She frowned. In love na ba siya kay Sil? Kung sakasakali, ang laki ng problema mo, Jana. Pagkatapos mamili ay naglakad si Jana patungo sa entrance gate ng resort na nakatalo sa Everwood. Malayo kasi ang istasyon ng tricycle sa grocery, pero maraming naghahatid sa bagong tayong resort dahil maraming turistang dumadayo roon. Doon siya tumayo habang naghihintay ng maghahatid sa kanya pabalik sa Everwood. May 5 minuto rin siguro siyang nakatayo roon nang may bufusina sa kanyang van na tila papasok sa gate ng resort. May logo ng resort ang windshield ng sasakyan, kaya malamang i-service iyon. Ibinaba ng tsuper niyo ng bintana at sinita siya. Kung magpapakamatay ka, huwag kang mandamay ng ibang tao. Anito na bagaman mahina ang boses sa halata na manggalit. Nag-init ang ulo niya sa sinabi nito. Hindi naman siya nakaharang sa daan. Napansin pa nga niya habang nasa malayo ang van na medyo clumsy ang pagpapakita. Hindi naman mukhang nakain ang tsuper, pero malamang nabagungan lang ito. Ang kapal na mukha mong pagbintangan ako na nakaharang sa daan. Kung first time mo, huwag mong sisihin ng ibang tao kung madisgrasya naman dahil halata namang hindi ka expert ng maling. Nakita niyang medyo napahiya ito. Nilingon pa ito ang katabi ko. Ano na lang ang panlalaki ng mga mata niya na makita kung sino yun. Si Gabby.
Tama ka nga. Baguhan lang ako. Nakakaloko kasi mabubungo kita kapag nagkataong lagot ako. VIP pa naman itong pasahero. Sakalang niya napagtanto na kaya siguro mahina ang boses ng tour ay dahil natutulog si Gabby. Mabuti na lang kung nagkataon ay nakita niya siya. Okay lang, wika niya. Nagmamadali na siyang naglakad palayo sa pag-aalalang magising si Gabby. Paano ito na lamang nandun siya sa lugar na yun? Bumalik sa kanyang alaalang sinabi nito nang una silang magkahan. I always get what I want. Dahil hindi malaman ni China kung saan magtatago upang hindi siya makita ni Gabby, pinalipas muna niya ang 3 oras bago tuluyang bumalik sa airport. Napag-isip-isip niya kung gusto niyang matuntun ito, makakagawa at makakagawa ito ng paraan at hindi niya ito mapipigilan. A man like him was undoubtedly very influential. Marami itong connection. Bakit ba hindi yun ang pumasok sa ulo? China, humahangos na lumapit sa kanya si Sil. Where have you been? I'm so worried about you. Ang akala ko na kung ano nalahihan. Katakataka nang makita niya ito ay gumanang pakaramdam niya. Namili ako sa grocery. Aniyang ipinakita rito ang bitbit na 2 supot. Grocery? Almost 5 hours? Mag-aalas 6 na ng hapon. Matrapik kasi. Napakunot ang noon ito habang nakatitig sa mukha niya. China, ano? Nasa island tayo. Walang traffic dito. Napamaang naman siya nang ma-realize ang kagagahan ng sagot niya. Pumadyak siya. Bakit ka ba tanong ng tanong? Ano bang pakialam mo kung ngayon lang ako nakauwi? Usapan natin walang pakialaman sa bahay ng iba, diba? Naglakad na uli siya. Kasi nga po nag-aalala ko sa inyo. Paano kung bumalik pala rito si Roy at kidnapin ka? Masyado kang paranoid. Walang mangyayari sa akin. Pumasok siya sa cottage niya. Nakasunod pa rin ito sa kanya. Paano ko hindi mapaparanoid? Kahapon mo pa ako iniiwasan. Be honest with me. Galit ka ba sa akin? Have I done something wrong? Ibinagsak niya sa mesa ang mga supot. Oo. Meron nga. English ka ng English. Naiirita na ako sa iyo ha. Napamatay ito sa kanya. Are you serious? She rolled her eyebrows. Hindi. Ngayon pwede mo na ba akong iwan? Not unless you tell the reason why you're avoiding me. Isa-isang inilabas niya ang mga grocery items. Hindi kita iniiwasan. Aniya, paano ba naman na ito hindi maiiwasan? Ngayon tuwing kaharap niya ito at tinitingnan sa mga matay para siyang nahuhulog sa malalim na balon. Simula nang makabalik sila sa resort ng nagdaang araw pagkagaling sa ospital, ay inilak na niya ang pinto ng cottage niya at maghapon at magdamag siyang nagkunwaring tulog. Kinaumagahan ginawa rin niya ang lahat ng magagawa niya upang iwasan ito. Buong umaga ay pinalipas niya sa pangpang. Nang dumating ito, nagpaalam siyang babalik na sa cottage niya. Alam niyang nahahalata nito ang pag-iwas niya, pero wala siyang pakialam. Bandang tanghali nang kumatok ito sa cottage niya at nagpaalam na makikikaan. Pinaalis niya ito at sinabi mo wala siyang ekstrang pagkain para dito. At ngayon nga ay nag-grocery siya upang maiwasan na rin ito, pero nakita naman niya si Gabby. Bakit ayaw mo akong tingnan sa mga mata? Tanong nito. May ginagawa ako. Nangyari na nga yata ang pinakaasam ng lola niya na ma-develop siya rito. Ang lagay nga lang ay silang ang na-develop. Malaking kalamidad talaga. Diyan na napupuno na ako sa'yo. Ano ba? Napatanong siya nang hawakan siya nito sa braso. The irritating current that shocks her system every time he touch her throat again. Tinitigan siya nito. Binalikan niya ang ginagawa dahil hindi niya matagalan ang titig nito. Ngunit ang subukan niyang sulyapan ito. Nakita niyang nakangisi na ito. Parang may naiisip na kalokohan. Aalis ka ba o ano? Angil niya rito. Hindi niya gusto ang pagkakangisi nito. Aalis na nga eh. Wika nito. Parang natutuwa na hindi niya mawari. Nainis naman siya nang lumabas nga ito ng pintuan. Bakit ba napakadali nitong pilitin gawin ng isang bagay? Bakit hindi nito pinagpilitang tanongin siya kung ano ang dahilan ng pag-iwas niya rito? Not that she would tell him the real reason. Baliw ka na talaga, Jana. Hindi mo na alam kung ano talaga ang gusto mo. Nakatayo si Sil sa tapat ng pinto nang pagbuksan nito ni Jana. Pasado alas 8 ng gabi. May bitbit itong 2 malaking plastic bags. May beer ako. Care to join me? Tanong nito. Nagkibit balikat siya. Sinabi niya sa sariling gusto lang niyang uminom dahil ang problema siya tungkol kay Gabby. Kaya niya ito pinatuloy. Isa lang ang silya niya kaya sa sahig na lang sila umpo. Hindi niya naman malamig. Wika niya sa nagre-reklamong tinig. Sinong may sabi sa'yo? Inilabas nito ang mga lata ng beer. Hinawakan niya ang isa. Malangim nga ang ngayon na tumutulo pa ang tubig mula sa lata. May inilabas din itong isang supot ng ice cream. Saan galing iyan? Pinabili ko sa bata. Iyong nagdadala ng tubig dito. Ano naman ito? Inusisa niya ang laman ng isa sa pang plastic bag. Wow, fried chicken. Maya-maya pa ay nag-iinuman na sila.
dinadahan-dahan lang niyang pag-inom, hindi katulad nung una. Hindi dahil wala siyang tiwala kay Sil, kundi dahil wala siyang tiwala sa sarili niya. Mahirap na. Baka kung ano pa ang maisiwalat niya rito kapag nalasing siya. Para din maiwasang ma-interview siya nito tungkol sa buhay niya. Siya ang panay ng tanong tungkol dito. Ikaw palang may-ari ng food manufacturing company na pinapasukan ni Tito Lizardo. Iyong hearty food. Alam mo bang idol na idol ka ng tito ko? No, I didn't know that. Siguro nga, talaga namang hindi nakikipag-usap ang mga boss sa empleyado nila. Pero mabait iyong tito ko, masipag din. Matagal na siya nagtatrabaho sa kumpanya mo, pero bakit hindi pa siya napopromote? May palakasan ba sa kumpanya mo? Ano bang posisyon niya? 5 years na siyang assistant ng manager niya. Nasa personnel department siya. Total dahil imposible namang magkaroon ng kaganapan ang paghanga niya kay Sil, nailakan na lang niya ang Tito Lizardo niya. Para naman magkaroon ng magandang bungang pagkakakilala niya rito. Hindi ko alam kung bakit hindi pa siya napopromote. Hayaan mo, titingnan ko kung saan siya pwedeng ilipat. Okay na ba sa'yo na ilagay ko siya sa managerial position? Tanong nito. Parang 20% lang ng atensyon nito ang nakatuon sa Bear at ang 80% ay nasa kanya na. Kanina pa ito nakatitig sa kanya at nako-conscious na talaga siya. Pwede na rin kung gawin kong senior manager ang tito mo. Gusto mo? Napakurap-kurap siya. Seryoso ba ito? Totoo? Maniniwala talaga ako. Tinutupad ko ang lahat ng sinasabi ko. Pero siyempre lahat ng ginagawa ko dapat may kapalit din. Napasimangot siya. Akala ko pa naman mabait ka. Lagi na may kapalit ang lahat ng bagay sa mundo. Depensa nito sa sarili. Sige na nga, ano ba ang kondisyon mo? Kung sasabihin nitong tumalon siya sa bing, hindi na siya mabibigla. Kung uutusan siya nitong pumatay ng tao tulad ng business rival kaya nito, mas logical pa siguro yun. Pero hindi niya inaasahan ang hiling nito. Kiss me. Ha? Ngunit bago pa man siya makatanggi, pumayag o ano pa man, ay nahawakan nito ang batok niya at nahila ang ulo niya palapit dito. Napakapikit ang mata nito at bagyang nakabukas ang bibig nito na handang sakupin ang mga labi niya. Nanlaki ang mga mata niya sa sobrang pagkabigla kaya napanganga rin siya. A big mistake she realized. Dahil lang magtagpo ang kanilang mga labi ay parang agad sinilaban ang buong pagkatao niya. Namula rin yata ang buhong ng mukha niya dahil naramdam niya ang pag-iinit niya. Nababalo na ba ang lalaking ito? Anong pumasok sa kukorte nito at bigla siyang hinalikan? Shit, she muttered in his mouth. Itinulak niya ito pero lalo lang siyang niyakap nito. Ang isang kamay nito ay nasa likod niya habang ang isa pa ay nakasapo sa ulo niya. Hindi naman siya ipokrita para sabihin hindi niya gusto ang ginagawa nito. Ang ipinangangamba lang niya ay baka sobra niyang magustuhan niyon at hindi na siya kumalas pa rito. She didn't want to embarrass both of them, kaya nga dapat na iyong mahinto. But where was her full power? Parang wala siyang kalakas-lakas. Nanlalambot ang mga buto niya. Nalupa ng haguri ng palad nito ang tagiliran niya, pataas hanggang sa makarating iyon sa dibdib niya. He cursed it expertly, and she felt as if she was weakening even more. Shit talaga, paandalin mo na ang utak mo dyan. She tried pero huli na ang lahat dahil nag-short circuit na rin pati ang utak niya. Lahat ng neurons niya ay isang mensaheng natatanggap. Hit! She was turning hot all over and it was Sil's fault. Maybe he pushed her to the floor. Dahil lang subukan niyang imulat ang mga mata, bubong ng cottage ang nakita niya. He was kissing her neck like a starved lover while his hands were busy roaming her body. He lifted his head, met her eyes, even kissed her again in the mouth, and it was not in any way tender. His kisses were possessive, intense. Hindi nga siya nagkamali ng description tungkol dito. He was the type of man who gave all of himself to everything that he did, even in kissing. Yung pakiramdaman niya sa mga nakalipas na taon na may kulang sa pagkatao niya, napuna na nito yun. Being held by him was so overwhelming that she now had no doubt and who she wanted to be, a woman who loved him. Kung kailan naman natitiyak niyang wala itong balak na huminto sa ginagawa, ay saka naman ito pinaghiwalay ang kanilang mga labi. She was clutching his hair, pulling his head down, wanting more. Bakit ka huminto? Tanong niya sa pause na to. Can you be my girlfriend? Tuluyan na yata siyang nawala sa katinoan. Good morning, sweetling. Napangiwi si Jana nang halikan siya ni Sil sa leg. Nagtatadtad siya ng sibuyas para ipalaman sa isda. She could swear na amoy sibuyas na rin siya, pero hindi yun ang dahilan ng uneasiness niya. Naiinis siya sa sarili dahil sa kawalan niya ng kontrol ng nagdaang gabi. Bakit hinayaan niyang halikan siya nito? Kung hindi pa siguro ito huminto.
Mag-goodbye to virginity na rin siya. Naiinis siya sa sarili dahil papayag naman siya. Anong klaseng babae siya? For all she know, baka naghahanap lang ng panandaliang outlet si Sil sa islang iyon. And since siya lang ang available doon at siya ang napili nitong paglaruan hanggat hindi pa ito maaaring bumalik sa pinanggalingan nito. Alam na niyang babaeng buntis ang dahilan kung bakit ito nandoon. Ayaw nitong panagutan ng anak nito sa pobreng babae. Ang ibig sabihin, wala itong balak magpatalit. What made her think na seryoso ito ng tangansin na kagabi kung pwede siyang maging girlfriend nito? Nakakahiya ka, Jana. Umuo ko naman with matching tears pa. She said, kawawa naman ang sweetling ko. Pagod na. Ako na lang ang gagawa niyan. Presenta ito. Huwag na. Alam kong hindi ka sanay. Sigurado ka. Tumangusi at sa nahahapong paraan. Sigurado ako. Okay, punasan ko na lang ang pawis mo. Naglabas ito ng panyo at pinunasan niya ang pawis niya. Pagkatapos ay niyakap siya nito buhat sa likuran. Paano ba makikipag-rape sa bogus boyfriend? Siyempre hindi totoong may relasyon sila dahil balak lang nitong paglaruan siya. Pero paano nga ba sisimulan? Ang pakikipaghiwalay nang hindi nito nahahalata na alam niyang niloloko lang siya nito. Silbisi ako. Wika niya na magsimulang maglakbay ang kamay nito. He was licking her neck and his manhood was poking at her back. So am I. He laughed. Kinuha nito ang kutsilyo sa kamay niya bago iniikot siya nito paharap dito. His mouth instantly clamped down on hers. Alright, I'll break up with him after this kiss. Pagkatapos lang talaga nito. Iniangat siya nito mula sa sahig at inupo siya sa mesa. She even knocked the knife down on the floor but she didn't care anymore. It was happening again. All rational thoughts flew and nothing else mattered but him what he was doing to her. Hinagip nito ang ilalim ng t-shirt niya. Kusang itinaas niya ang kanyang mga kamay upang matanggal nito iyon sa kanya. Wala siyang suot na bra dahil makapal naman ang tela ng kamisita niya. Ngunit hindi siya nakadama ng hiya nang ma-expose dito ang katawan niya. He stared at her like she was the most beautiful woman in the world. He touched one small breast and she shuddered. There was a need building up inside her and she wanted him to feel it. The sensation was new to her and yet not all unfamiliar. Maybe in her subconscious mind, she already knew that her needs to be loved by this man existed long before today. Once again, he took her mouth and she learned to kiss him the way he did to her. Walang inhibition, bigay todo at walang pleno-pleno. Naramdaman na lang niya na nakahiga na pala siya sa mesa. Sil was working on the snap of her shorts without putting an end to the kiss. Sa wakas ay nagtagumpay itong matanggal ang short niya kasama ang kanyang panty. She groaned in protest when he lifted his No. He just grinned. May iba pala itong binabalak dahil sinimulan itong paglakbay ng mga labi nito sa kanyang collarbone pababa sa kanyang dibdib. She protested no more, but she wanted to feel his skin against her. Tinangka niyang hubarin dito ang sport shirt nito, pero pinigil ito ang mga kamay niya. What? She asked. Shh, don't talk. Just let me love you. And who was she to refuse him? He made love to her body with his magical mouth. But she stiffened when she felt where he wanted to do a magic next. Still no, protesta niya. Was he ever going to get rid of his clothes? Bakit parang kontento na ito na siya lang ang pinaliligaya nito? I said no, talk. And she stopped talking. Besides, talking was something she couldn't afford when all she wanted to do was to feel. Hindi ka pa babalik sa cottage mo? Tanong ni Jana kay Sil na katabi niyang nakahiga sa matres. Maghapon na silang magkasama ito. And that night he made love to her again, only he didn't allow her to love him back. Tingnan mo ugali nito, pagkatapos mong akong alipinin, tila pagbibiryaw nito. She chuckled, sira. Niyakap siya nito sa ilalim ng kumot. Dito na lang ako matutulog. Ayoko na rin sa cottage ko. Madilim at saka malamig kasi walang katabi. Bahala ka nga. Naguguluhan talaga si Rito. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi pa siya nito tuluyang inangkin gayong alam naman ito na hindi siya tututol kung sakasakasli. Imposible namang impotent ito dahil naramdaman niya ang pagnanasa nito sa kanya. If she could inspire his hormone, then how could he contain his desire? Naisip niyang iniiwasan lang nito na makabuntis uli ng babae. But it was a cheap excuse. May para naman para hindi siya mabuntis and at the same time ay ma-fulfill ang sexual needs nito. Maybe he was the type of man who got satisfaction by seeing a woman reach orgasm. But that sounded too psychotic. Hindi naman mukhang may diferensya ang pag-isip ni Sil. Get some sleep. Ano pang hinihintay mo yan? Miyaya, aba sumusobra ka na. Tudyo nito, baliw ka talaga. Kinurot niya ito. And she wins. She was acting like a lovesick girlfriend.
Paano kapag kailangan ng matapos ang mga sandaling iyon? It would be very painful to her, dahil kahit hindi sinasadya, ay minahal na niya ang lalaking ito. Siguro ay pagbibigyan na lang niya ang sarili. Hindi niya natatanda na may pagkakataong naging kasinsaya siya tulad ng nararamdaman niya sa kasalukuyan. Gusto niyang magkaroon ng alaala bago siya umalis sa lugar na iyon. Masama ba iyon? Sumagsik pa siyang lalo rito, lalo naman itong hinigpitan ng pagkakayakap sa kanya, as if he sensed her need to be closer to him. Night, wika nito. Good night din, tugo niya. Nang gabing iyon na panaginipan uli niya ang pangyayaring paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Natutulog man siya o gising. Ang tagpo kung saan nagtungo sila sa opisina ni Juancho Hernandez. Bumalik siya sa pagiging 6 na taong gulang at kitang-kita niya ang kanyang ama at si Mr. Hernandez. Kapag kuwan ay may isang teenager na lalaki na pumasok sa pinto ng opisina nito. Daddy, I've already called the police. Tinitigan niya ng masama ang teenager na lalaki dahil parang hindi nito nauunawaan ang nararamdaman nilang mag-ama. Pumunta lang sila roon upang bawiin ang kanyang mama mula sa ama nito. Kaya bakit nito pinapupulis ang kanyang papa? Tumingin din sa kanya ang teenager at nakita niyang galit ang anyo nito at ang tingin ay parang nagsasabi, umalis na kayo, leave my father alone. She continued staring at him hanggang sa tila nag-freeze ang mukha nito at palapit iyon ng palapit sa kanya. Wala na ang senaryo sa opisina, tanging ang mukha na lang ito ang nakikita niya until she finally noticed the birthmark on his left jaw. Napabalikwas ng bangon si Jana. Hinihingal siya, panay ang taas at baba ng dibdib niya, hanggang sa mapansin niya ang kinaroroonan. May gumalaw sa tabi niya. Nakita niya si Sil na nakatagilid ng higa. His birthmark was exposed. Napanunok siya ng paulit-ulit dahil noon lang niya naaalala na may birthmark nga sa mukha ang teenager na anak ni Mr. Hernandez na katulad ng balat ni Sil. Kaya imposibleng si Gabby yun bagaman yun ang una niyang inakala na magkaharap sila ng lalaki. Coincidence lang siguro, wika niya. Marami namang may birthmark sa mukha. Kaya siguro yun ang pumasok sa utak niya dahil madalas niyang makita si Sil at ito ang nagpapaalala sa kanya ng tungkol sa bagay na iyon. Dahan-dahan nagmulat ito ng mga mata. Ngumiti ito. Kagigising mo lang, parang may naiisip ka namang malaswa. Anito. Pinilit niya ang sarili lang ngumiti. Aywan niya kung napansin ito yun. Good morning, bati niya. Bumangon ito. Good morning to Sweetling. Niyakap siya nito. Bigla siyang napaatras. Kumunot ang noon nito. Something that matter? Kung hindi ito ang teenager na laking napanaginipan niya, bakit parang nag-aalangan na siyang magpahawak dito? Nasi-CR ako. Tama, I need to go to the bathroom. At iniwan na niya ito. Kahit nakarap si Jan sa kalan ay nararamdaman niyang nakatitig sa kanya si Sil. Nagpapainit siya ng tubig para sa pagkakape nila. Ngunit ang totoo ay naghahanap lang siya ng magagawa upang maiwasang matitigan ang mukha nito. You're unusually quiet, Jana. Puna nito sa kanya ng muntik na niyang ikalundag sa sobrang pagkagulat. Hindi dahil hindi niya inaasahan na tatanungin siya nito tungkol sa pananahimik niya, kundi dahil seryosong ang tinig nito. Medyo masakit lang ang ulo ko. Huwag mo na lang akong pansin. How could I? You're scaring me. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Hindi yung bigla kang tatahimik dyan. How could I defend myself if you won't tell me what's bothering you? Now, if it has something to do with what happened between us yesterday. Hindi iyon ang dahilan. Sinabi ko nang masakit lang ang ulo ko. I don't believe you. Nagsisisi ka ba? Do you wish it never happened? If you want me to say sorry, I won't. Humarap siya rito. Dahil siguro sa panaginip niya kaya mainit ang ulo niya, ay nasigawan na ito. Bakit ba kasi gustong-gusto mong nakikipag-argumento? Bakit hindi ka nalang maniwala kapag sinabi kong masakit ang ulo ko? Nararamdaman mo ba ang nararamdaman ko? Natigilan ito. Galit ka, wika nito. Oo, galit ako dahil ang kulit mo. Imbinato niya rito ang hawak na potholder at nagbatsyar siya patungo sa pinto. Hinabol siya nito. Saan ka pupunta? Hihintayin ko si Mang Bero para may makain tayo mamaya. Ako na lang, presenta nito. Tinignan niya ito. Mukhang apologetic ito. But he looked hard. Gusto tuloy niyang magsisi sa ginawa. Wala namang batay ng galit niya rito. Pero wala siyang balak na mag-sorry dito. Magpakahinga ka na lang dito. Mainit sa labas. Baka lalong sumakit ang ulo mo. Pumuntong hininga siya. Mabuti nga kung ito ang aalis. Cottage naman niya yun. Naglabas siya ng pera buhat sa bulsa ng short niya at binigay rito. Nang makalis dito, napatingin siya sa wallet nito na nakapatong sa silya. Baka nandun ang bata yan na hinahanap niya. Sana nga ay nagkamali lang siya dahil kapag nagkataon. Kinuha niya ang wallet nito at binuklat iyon. Maraming credit cards na naroon, ngunit nakatago ang kalahating pang ibabang bahagi niyon
Sa karaniwang kanilalagyan ng pangalan ng holder. Napapikit siya ng hugutin ng niyang isa. God, let me be wrong. Just let me be wrong. But her greatest fear was confirmed. Sill's full name was Syl Hernandez. Nabitiwan niya ang wallet nito.